Marami po nangyari kanina sa hearing, no? Pati po yung sasagutin din po natin yung propaganda ng ating mga kalaban after ng hearing. Yan po, kinakailangan po nating sagutin na sagutin yan, no? Katulad po nito, tinanong po kanina ni Tulfo, bakit daw yung teacher na nagbanta kay President Duterte ay kulong agad, pinahuli agad, pinakulong. Samantalang yung Vice President daw na nagbanta kay BBM, hindi kulong. Hindi, no? Okay. Si Pia Cayetano, yan yung gusto namin. Alam mo, di ba kahapon, sinabi ko, nakukulangan tayo. Ayan yung sinabi ko kagabi o kahapon. Matalino naman yung dalawang magkapatid. Sila na lang talaga yung nakikipagbabag kasi sila yung abogado, no? Gustuhin man ni Robin Hood Padilla. Alam po natin na siyempre, pag hindi ka abogado, meron kagad kakulangan sa iyo, no? Yung sa kaalaman sa batas. Pero ito po, perpekto po tong dalawang magkapatid, matalino, mahusay na sa research. Sabi ko kahapon, ang kulang nyo lang, balatubain nyo yung mga, kasi ang tagal na tayong pinaiikot ng mga prosecutor eh. Sabi ko nga, putya, dapat nag-aala Miriam Defensor na kayo. Joker Arroyo. Rodante Marcoleta. Para mataplaugan. At sa wakas, nakinig po to si Pia Cayetano. Maraming salamat. Alam niyo yung ginawa niyo? Natutuwa kami pag nababalatuba yung mga yan. Hindi po pagalingan lang sa batas. Dapat po, yan, sila Chupis Tuginggona. Dapat po, binabalatuba nyo na sila. Inilalagay nyo sila sa dapat nilang paglagyan. Kaya nakakatuwa po yung ginawa ni Pia Cayetano. Napanood natin lahat at nakakatuwa. Ganyan dapat. Kahit maasar yung mga kapwa mo, senador, total naman, dati nang asar sa inyong magkapatid. Asarin nyo na lalo. Kada makakapambalasubas kayo, makakapambalatuba kayo ng mga prosecutor, magagalit yung mga kakampi nilang senador. O di, one bird hitting two stone. Baliktad. One stone hitting two birds. Ay tatlo pa lang tinatamaan ng isang bato nyo. Kaming mga nakasubaybay na mga pro-Duterte, natutuwa po kami. Kala nyo ba naaasar kami dyan sa gagawin yung ganyan? Hindi po. Masaya para sa amin yan. Pag nakikita namin na napapahiya nyo sila. Okay. Ang ganda po na nangyari, no? Talagang kino-question kung ano yung papel ni Matibag dyan. Bakit siya nagte-testify? Hearsay lang. Alam niyo po, sa kapapanood po natin, nalaman na natin, di ba? Na kung wala ka namang kinalaman, hindi mo namang personal na nasaksihan, at ikaw ay nagsasalita, eto, hindi personal na tinistigo niya pa yung sinasabi ng testigo eh. Si Las Cañas eh. Para hindi na po tayo mahirapan, simulan na po natin. Yan ang mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan na natin, unahin na po natin tong masaya-saya tayo ng konti. Hindi po pwede na sila pa rin ang may control. Alam nyo po, after ng impeachment, no?
after po ng impeachment, ng mga talakayan, dapat kanya-kanyang propaganda na. Labanan po yan ng propaganda. Para saan ba yan sila rin dun? Hindi nga humaharap sila sa impeachment, pero ang iingay sa labas. Okay. Tignan po natin to. Panoorin po natin itong para maligayahan naman tayo sa buhay. Saglit lang po. Ito lang po yung papakita natin. Video. Yan. Ano lang to? DIY lang. Nagdi-DIY lang tayo. Saglit ha. Naayos lang natin. Ito lang po. Huwag kayong mag-alala. Si Pia Cayetano. Yung iba, hindi na natin. Gusto ko lang kayong masiyahan. For the prosecution, do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Okay. Konting background lang po sa mga hindi po nakakakilala. Baka hindi nyo po kilala si Las Cañas. Si Las Cañas po ang isa sa tumitestigo na laban kay Tatay Digong doon po sa ICC. Sa mga hindi po nakapanood kanina, si Las Cañas po, meron palang tumistigo rin pala sa ICC laban kay BP Sara. Sinasangkot din pala ni Las Cañas si BP Sara dito sa death squad, Davao Death Squad. Tuloy po natin ang sagutan nila. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony, or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19, says there are two classes of documents: public documents and private documents. Included. Okay. So, dyan pala sa rules of evidence, natututo tayo eh. Dyan pala po, ang ipepresent mo lang pala na ebidensya sa korte, pwede ka lang mag-present ng testigo na nakasaksi siya sa pangyayari, or pwede ka rin mag-present ng ebidensya. So, testigo tsaka ebidensya lang. Pero, hindi po, yung kinakailangan, yung testigo, dapat saksi siya sa pangyayari. Dalawang testigo na po mula sa NBI ang wala naman pong kinalaman. Hindi po nila nasaksihan, hindi po nila napanood ng live yung naganap na presko ni BP Sara. Pero, pag ebidensya naman po yung ipepresent ninyo, kinakailangan kompleto ng mga pirma, complete notaryo po. Pakinggan po natin. Kaya matututo po tayo rito sa impeachment na to para tayo nag-aral ng koleyo. Public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents of the other class, if it can be shown and authenticated in any of the following manner: the person saw the document executed or written,
Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. Ooh! No, Your Honor. Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay, and the third, by other evidence showing its due execution or authenticity, did you provide? No, Your Honor. Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe Because I there was a already question. answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes. There was no question posed, sir. I was There's none. Yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point, Mr. Presiding Officer. Pahiyang-pahiyang po pa. Ah, di ba? Bawing-bawi tayo, di ba? For the prosecution, Yan po yung sinasabi namin na nakakatuwa po na... Teka, kakabit ko ulit ito. Ganyan po, dalasan po ninyo yan, magkapatid na Cayetano. Dalasan nyo yan kasi natutuwa yung taong bayan. Nakita nyo po yung itsura ni Luistro. Pahiyang-pahiya po siya. First time niya po napahiya ng ganyan. Kasi siga yan eh. Doon sa House of Representatives, lahat ng gawin niya nasusunod. Kita nyo, pinagmukha siyang engot. Nagpapakita kayo ng testigo na hindi naman niya nasaksihan. Nagpapakita kayo ng dokumento, pinabasa nyo pa yung dokumento ni Las Cañas. Eh wala naman po pala yun kahit isang, hindi naman pala notaryado. Oh. Pagkatapos, naparinig na, kaya pati si Chis Escudero napahiya eh. Yan yung gusto namin gawin ninyong mga Cayetano, ipahiya yung mga yan. Kasi binibendalo nila, saan ka nakakita? Lahat, pangatlong testigo na po ng NBI, wala naman po sila dun sa, hindi naman po nila nasaksihan. Anong klaseng mga saksiyan? Ni hindi po napanood ni NBI Matibag yung kabuuan. Umamin siya na ilan lang parte doon ang kanyang pinanood. So hindi mo napanood na nagsalita si BP Sara tungkol sa korupsyon. Tapos meron silang ayaw i-recognize. Di ba? Bakit ayaw niyong i-recognize yung ibang sinabi ni BP Sara? Ganito lang po yung gusto nating sabihin eh. Ngayon po sasagutin natin yan isa-isa. Yung mga binato ng mga senador na yan ang maganda sa may social media eh. Pwede tayong pagkatapos ng hearing, punong-puno ng impormasyon ng utak, pwedeng matulog ang vlogger. Pag nagising, maipoporma na natin kung ano yung mga sasagutin natin. Napakasarap pong mabuhay ngayong panahon na to kasi balitaktakan. Kayo po, nananaba yung utak nyo. Speaking of mataba ang utak, iisa-isahin po natin yung mga bumatikos ngayon. Mga pinagsasabi ng depensa na chismis na
Eto. Dahil, tinanong po si Matibag di ba? Ikaw ba ay naroon? Ikaw ba nag-issue ng sabpina? Ikaw ba yung naroon na nag-imbestiga? Ikaw ba panay wala, panay hindi siya? Ang katwiran niya, hindi pa siya yung NBI. Nung naganap po yung pagbabanta di umano ni BP Sara, hindi pa siya yung NBI director. Bakit ikaw ang tumitistigo? Bakit hindi nyo kunin yung dating NBI? Bakit to si Matibag? Wala pa pala siya ron. Hindi niya nasaksihan. Wala siya yung pangyayari na yun. So, hindi siya reliable as source. Kaya nga sabi, pag hindi mo nasaksihan, hindi mo nakita na pumirma yung mga yan, hindi mo napanood, wala ka ron nung anong klaseng source ka? Hearsay yung mga sinasabi nyo. Kaya nga sabi nung abogado ng defense, ano ba Tagalog ng hearsay? Chismis. Eto po, sinagot ni Redon. Pakinggan po natin yung sagot ni Redon. Buisit na mic to, lipat ako ng lipat. Eto ang sagot ni Redon sa chismis na yan. Sabi ni Redon, hindi raw nila natibag ng depensa si Matibag. Hindi raw natibag. Ito po sinabi ni Redon. Nagsasabi ng depensa na chismis lang po ang ilan sa mga bagay na inilahat ni Director Matibag. Ang tanong ko sa depensa ngayon ay paano mo naging chismis yung pong pagbabanta? Paano mo naging chismis yung pong continuing threat of the Vice President and her family against the President and his family? Okay. Sigurado sila na may banta di ba? Sigurado sila na totoo na pinagbantaan. Ano po ang hinaharap nila na dokumento? Ano po ang patunay? Ano po ang kanilang ebidensya? Yung tape po ni BP Sara. Alam niyo yun? Yung tape. Paano niyo nakita si Adjong? Hindi ko naman pinakita. Yung tape po ni BP Sara, yung tape video, yung video recordings na sinabi po ni BP Sara, pag ako pinatay, patayin mo sila. Yun po ang sinasabi na nilang ebidensya. Hindi raw chismis yun kasi nga may pagbabanta Hindi ko talaga maunawahan. Tayo nagkakaunawahan. Mahirap pala yung mga matatalino yung nagsusuri. Pag matalino pala, pagbabanta to ni BP Sara. Sa atin pong mga hindi ganong katalinuhan, kinukonsider natin yung fair sentence Di ba? O sige, wag na siyang hindi siya chismis. Di ba? Sige. I-take natin. Sabi nyo, yung sinabi ni BP Sara, totoo. Sabi nga ni Matibag, 100%. Kasi sinabi niya, may nakausap siya at umuo yung kausap niya. Anong patunay na umuo? Nahuli nyo ba yung kausap ni BP Sara? Nahuli nyo ba yung hitman? Hindi. Pero malapit na raw. Paano naging malapit? Nararamdaman nyo na yung tibok ng puso? Ganun ba kalapit? Dahil sa sinabi ni BP Sara. So, ibig sabihin, yung video na sinabi ni BP Sara yan na kung ako ay gurgurin mo rin sila, yun ang pinagbatayan nyo. Okay. Kung yun ang pinagbatayan ninyo, di lahat din na sinabi ni BP Sara dyan, totohanin din natin. Bakit kayo mamimili? Sige, doon na lang sa sentence. Sige, pagpalagay na natin. Sinabi ni BP Sara, ipapatay mo si Martin, si BBM at saka si First Lady. So, tanggapin natin na totoo yun. Sabi rin ni BP Sara
Bakit sila yung ipapatigok ni BP Sara? Kasi sila yung nagbabanta sa buhay niya. Sabi ni BP Sara yan. Sila yung, kaya silang ipapatigok ni BP Sara dahil sila yung kung sakali na matutuloy yung threat sa kanya. Bakit hindi rin natin ipapakulong nyo ba si BBM, si First Lady, tsaka si Martin? Sinabi ni BP Sara yan eh. Kaya niya ipapatigok, papagurgur sila dahil silang tatlo ang magpapagurgur sa kanya. Hindi pwede nating i-consider yun. Sasabihin naman nila, hindi yan. Mamimili lang tayo ng mga sinabi ni BP Sara. Yung iba hindi totoo. Yung iba totoo. Anak ng tinapay. Sinabi rin ni BP Sara, gusto nyo ng aksyon, di ba? Gusto nyo ipakulong si BP Sara. Sige. Ang dami niyang binulgar na korupsyon. O sige, particular, sinabi niya to. Yung naalala kong sinabi niya. Sabi ni BP Sara, mayroong ang may control ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez tsaka si Saldico. Sigurado kung sinabi niya yan. Di ba? Sigurado kung sinabi niya yan. Kung hindi sigurado si Escape Josephine, ano baka mali yung translation. Baka mali yung translation. Teka, tignan muna natin sa Tagalog. Baka naman iba sinasabi. Ay, binura na niya. Okay, tuloy natin. Dapat ba natin ipakulong si Martin tsaka si Saldico? Dahil sinabi nila na, sabi ni BP Sara? Sinabi ni BP Sara na sila may control ng budget ng Pilipinas. Tama ba yun? Mali yun. Di pakulong din natin sila. Sinabi rin ni BP Sara na may nanghihingi sa kanya. Itong dalawa na to, nanghihingi ito sila yung nag-convert. Nilagay nila sa ibang yung budget ng DepEd. May sarili pala silang budget sa DepEd doon. Ito pa sinabi ni BP Sara. Si BBM hindi marunong magpresidente. Sinabi ni BP Sara yan. Tatanggalin na ba natin si BBM? Kasi hindi raw siya marunong magpresidente. Yun yung sinasabi ko. Ang punto ko at punto ni Cayetano, kaya lang si Cayetano, syempre, paikot-ikot, kaya hindi niya napuntuhan. Yun yung punto ni Cayetano eh. Bakit tayo namimili? Kung diniinan niya sana yun, pinahiya niya si Matibag, bakit tayo mo paniwalaan na sinabi ni BP Sara na ipapapatay siya ng 3? Okay. Maganda yung naging diskusyon. Maganda tong mga natin. Kaya rin doon, paano yan? Yung mga corrupt official, ipapahuli nyo na ba? Tinukoy nga si Martin tsaka si Saldico. Sapat na ba yun yung sinabi ni BP Sara para makulong? Hindi pa sapat yun. Hindi sapat yun kasi imbestigahan pa sila, di ba? Bakit pag si BP Sara, ang tanging yung batayan, yung sinabi niya? Bakit pag sinabi ni BP Sara, yung 3 ang magpapagurgur sa kanya, ayaw niyong maniwala? Professional as Kung naniniwala kayo sa sinabi ng BP Sara, huwag niyong putulin yung sentence. Sentence na lang, pinuputol nyo na. Etong sentence na to, yung kalahati, kapanipaniwala, yung kalahati, hindi kapanipaniwala. Ang laman ng sentence ni BP Sara, ipapagurgur ako ng 3 na yan. Kaya pag ako nagurgur, mayroon na akong kinausap para gurgurin silang 3. Bakit yung gurgurin silang 3 lang yung hina-highlight nyo? Paano yung ipapagurgur ako ng 3 na yan? Wala na lang yun?
Eto po. Patunay na hindi lahat na nakasalamin ay matalino. Ito po si Bam Aquino nagtanong ng kabubuhan. Just one question. Sa inyo pong professional assessment, anong porsyento, what percentage is the probability na meron ngang nakausap na tao ang Vice Presidente para gawin yung mga pagpatay sa inyo pong assessment? Ang galing ng tanong, no? Sa inyo pong assessment, Director Matibag, ilang porsyento? Anong sense niyan? Ibig mo sabihin, pag nagsalita si Matibag, katanggap-tanggap na sa'yo? Ganyang kakabugok? Hindi pala. Bura. Yan na nagpapatunay na hindi lahat na nakasalamin at mukhang matalino ay totoong matalino. Anong klaseng tanong yan? Ilang porsyento po sa inyong palagay? Ilang porsyento po sa inyong palagay? Sa inyong pagsusuri? Wala. Hindi po pwedeng kumuha ka ng isang tao, tatanungin mo sa pagsusuri niya. Ang kaso po, nakabatay yan sa ebidensya. Hindi po nakabatay yan sa sasabihin ni Matibag. Naroon ba si Matibag? Nakausap na ba ni Matibag yung hitman? Siyempre, ano isasagot ni Matibag? Correct, 100% sigurado ko. Kita nyo na, ang talino mo, bambam. Eto pa po ang pinapakalat ngayon. TV5, marami pong May kinalaman. mainstream media nagpapakalat nitong sinabi ni Redon. Ito po ay chismis. No? Kasi ito lang yung kinuha nila eh. Bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Ilang media na po yung nakita ko na ganyan, yung hina-highlight nila. Kasi may uso na yan eh, di ba? Yung katumbas ng thumbnail. Pero anong tawag dyan? Yung pinapakita lang yung ano. Eto, anong tawag sa ganito? Yan, yung ganyan. Di ko alam kung ano tawag dyan eh. Okay. So, ang tanong, ang dami ko na nakita ngayon na ganito. Bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part. Sino may sabi magre-resign si BP Sara? Putang. Ano kayo siniswerte? Kailan sinabi ni BP Sara na magre-resign siya? Wala akong nakitang video. Nung sinabi ni BP Sara yung unbowed, I may be blooded. Feed ba tawag dyan? But unbowed. Lahat yan. Lahat yan. Bumaha po nung video na yun na 1 second lang yata yun, 2 seconds. Yung video na yun. Bloodbath. Yung video niya sa bloodbath at unbowed. Kailan sinabi ni BP Sara na magre-resign siya? Yung pangarap ninyo, sinasabi ninyo sa press conference nyo, tapos, eto namang mga sinabi ninyo na bakit siya magre-resign, yan na yung papakalat ng mga lintik na mga mainstream media na to. Pag kami nagpakalat ng ganyan, putya, may kaso na kami. Kunwari sabihin namin, bakit magre-resign si BBM? Kita nyo? May mga karga yung mga sinasabi nyo. Tuwan-tuwa naman yung mainstream media. Ito na, meron na tayong pang-headline. Kailan sinabi ni BP Sara na magre-resign siya? Diba? Chismis, clickbait. Ito pang isang matalino. Ito talaga sinabi to ni Tatay Digong. Narinig ko to eh. Ano pa siya, yung ano niya, yung hitsura niya. Kinakailangan natin ipakita tong video na to kasi
Tignan nyo naman po yung itsura nito. Kala mo, nagmamagaling. Alam ko na, ganito na lang pala gagawin ko para hindi na ako lilipat-lipat. Ngayon ko lang naisip to Bakit hindi na lang to ipakita ko, di ba? Naknang po pa, tanga-tanga mo ba dong? Ngayon mo lang naisip yan. O, pakinggan nyo po itong napakatalino nito. May kinalaman ba ang approval sa trust? Kung mas mataas ang trust rating, ibig sabihin wala ng betrayal of the public trust. Well, wala po. Sapagkat sabi ko nga, sa akin pong pananaw, sa akin din pong kaunting experience, Hindi siya otoridad dyan. Si Matibag, hindi po siya otoridad dyan sa mga trust rating at ano. Tuloy lang natin yung kay Matibag Kasi may kakaibang take to sa survey. bilang isang political advisor din po, yung ating po mga survey is only a snapshot ng mga pwedeng nangyayari. Alam naman po natin, ang tinatanong dyan, ilan lang o magpipili ng lugar kung saan po gagawin yung survey. Hindi po natin pwede itong maging basihan sa pag-imbestiga sapagkat pagka ganyan po yung ating ginawa, magkakaroon po tayo ng problema sapagkat ang mangyayari sa atin dyan, yung tinitingnan pala natin ay yung Halo-halo na, no? Halo-halong propaganda, halo-halo. No? Anong koneksyon? Una, yung tanong palpak. Kasi opinion yung anong karapatan ano si Matibag? Kung may magaling lang pong abogado diyan na judges. Tatanungin ko 'yan Sinabi mo kanina na yung survey, ano ba ang background mo sa survey? Bakit yung NBI director ay naging otoridad na rin pati sa survey? Alam niyo po ba yung survey? Scientific po yan. Kaya po ako, may kinikilala po akong 2 survey. Science po yan. Nag-aral kami ng social sciences. Hindi po tsambahan ang survey. Yung sinasabi niya na isang lugar lang ang pinagkunan, minimenos nyo na ngayon yung survey. Sama-sama na Sisiraan nila yung survey, no? Sa tanong pa lang, yun yung lead niya para masiraan yung survey. Nagtanong yung isang napakatalinong abogadong senador. Ang talino ng tanong, may kinalaman po ba? Tatawa-tawa pa, may kinalaman po ba yung ano? Walang kinalaman yung... Wala naman pong... gaano siya ka-expert? Gaano po ka-expert si Director Matibag sa survey? Kung gusto nyo pong pag-usapan ng survey, Kiko Pangilinan, kumuha po kayo ng taga-survey. Mag-imbita kayo para maipaliwanag sa tao yung survey galing po sa SWS or sa Pulse Asia. Hindi ko maintindihan kung bakit si Matibag ang pinagsasalita nyo sa survey. Pero kung ako tatanungin mo, may kinalaman yan. Wala raw kinalaman yung betrayal of public trust. Kahit daw mataas ang survey mo sa trust rating mo, wala raw yung kinalaman kung lumabag ka sa betrayal of public trust. Alam mo ba yung sinasabi mo, Senator Kiko? Hindi ako abogado. Pero ano ang pinagbabatayan mo niyan? Magkaiba raw yung betrayal of public trust sa trust rating. Sino may sabi? Hindi po pwedeng sabihin na lumabag siya sa binetray niya yung public trust. Kung mataas po ang kanyang trust rating, dapat
patunayan nyo yan na yung betrayal of public trust at saka mataas na trust rating ay magkasalungat. So, ibig mo sabihin pala, yung mababa ang trust rating, yung negative ang trust rating, yun ang hindi nagbe-betray ng public trust. Kalokohan po yan. Kaya nga po, lahat aminado, yan pong betrayal of public trust, mahirap pong patunayan yan. Lahat po ng pwede mong ikaso, dyan mo pwedeng ipaso kasi hindi define. Pero, wag nyong sabihin na hindi pwedeng gamitin yung trust rating ni BP Sara para mapabulaanan na wala na siyang public trust. Alam mo ba yung public trust? Kaya, alam nyo, ngayon, ako, totoo, nanghihinayang ako. Bakit hindi ako nag-abogado? Eh di sana, adik na ako. Kasi tsak, hindi ako makakatapos. Wala akong pang-aral. Wala, hindi po ako nagsisisi sa tinaha ko. Alam nyo kung bakit? Sa public school, hindi po lahat inaalok ng UPCAT. Hindi po lahat yan. Ang inaalok lang dyan yung mga higher section. Lower section ako nung araw eh. Hindi po dahil bugok ako. Dahil transfer student ako. Yan yung problema. Hindi ko po narinig yung salitang UPCAT. Wala pong inalok sa amin na college entrance exam. Dahil Section 13 ako. Out of Section 14. Pero wala po akong pagsisisi kasi naging vlogger ako eh. Kung naging abogado ko halimbawa, sa tingin nyo ba vlogger ako ngayon? Hindi. Baka ako yung nasa papel ni Ligutan. Baka ako ang kinamumuhian nyo ngayon. Okay, ang tanong po ni Malutikia, bakit ba ang mga witnesses galing NBI ay walang personal knowledge parati? So, saan sasandal ang testimonian nyo? O, di ba? Tama eh. Mahirap na ako maging abogado, baka ako ang kinamumuhian. Eh, syempre, kung naging abogado ko, tiniti ako sa inyo, magaling ako eh. Kukunin ako ng prosecution dahil, alam niyo na, mas mataas. Mas mataas ang bayad. Biro lang. Ito po, may maganda pong sagutan to si ano. May maganda pong sagutan to si Luistro. Tinanong niya po. Kasi sinabi ni Matibag, meron na kaming mga persons of interest. Hinggil po dyan sa mga para matukoy. 'Di ba sabi niya, tinutukoy nila yung yung kausap ni BP Sara, yung hitman. Hindi nila sinasabing hitman, yung kinausap ni BP Sara at umoo. So, maliban dyan, meron silang tinatawag na persons of interest. Kasi hindi naman daw ang persons of interest, hindi naman automatic na suspect. Kung hindi, pwede siya makapagturo o may kinalaman siya para maituro yung hinahanap nila. So, ang hinahanap nila dito ay isang yung hitman. Okay. So, ayon dito, kay Matibag, sa tanong ni Luistro, sisindahan niya, no? Salita ng kung ano araw-araw. Ayoko nga i-topic kasi pambugok. Alam niyo yun? Huwag na lang natin pansinin sisindahan niya. Just one question. May kinalaman ba? Eto po, tinanong. Ano?
Sabi ni Jerbil, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinutukoy mo? Ito po ang sagot ni Matibag. Confidential or top secret. Hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ang galing, no? Sabi ko, durog ka, Luistro. Bakit? Ito tignan nyo ulitin lang natin. Ano ang pagkakakilanlan ng interest ng persons of interest na tinutukoy mo. Sabi ni Matibag, confidential or top secret. Hindi po ito basta pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Wala pong kinalaman na sa kaso nila to. Sa usapan nilang persons of interest. Pero ano po ang mapupulot nyo? Pinurso pa ba ni Jerbil Luistro? Hindi niya na po pinurso yan. Bakit? Confidential. Top secret. Bawal. Bigla ko napaisip. Sabi ko lang, confidential pala talaga, bawal. Bawal talagang ibahagi. Hindi talaga pala binubulgar. Naisip ko lang, Luistro, bakit tinanggap mo yung sinasabi ni Matibag na confidential, pwede na niyang hindi sagutin kasi confidential, top secret. Pag confidential po, top secret, tinanggap po ni Luistro. Bakit mo tinanggap? Na ang sinagot sa'yo nung tinatanong mo kung sino yung mga persons of interest, bakit tinanggap niyo yung salitang confidential? Hindi pwedeng sabihin. Samantalang, yung basihan ninyo ng pagsasampa ng reklamo kay BP Sara, confidential fund. Sa totoo po, nagsimula po itong pagsasampa nila ng reklamo kay BP Sara sa confidential fund. Ano po ang sabi nila? Bakit nila sinasampahan si BP Sara ng confidential fund? Bakit nila iniimbestigahan yung confidential fund? Kasi sabi nila, dapat daw kahit confidential fund, pinapaliwanag ni BP Sara kung saan napunta. Dahil ito po ay pera. Ito po ay pera. Ng taong bayan. Kaya po dapat pinapaliwanag daw ni BP Sara. Yung pala ang kahulugan pala sa NBI director ng confidential ay top secret. Bawal mong i-divulge, bawal mong ibulgar. Kaya all along, akala ko, all along, tama pala si BP Sara sa hindi niya pagbubulgar ng confidential fund. Dahil ito po ay top secret. Pag top secret po at binulgar mo, may kaso ka. Halimbawa po, binulgar ni BP Sara, sino si Mary Grace Piatos? Hindi po yung mapapahamak lang si Mary Grace Piatos Bawal po pala talaga. Dahil nga kaya nilagay yung confidential. Bawal po pala talaga. Hindi po, isa lang po yan. Pag sinabi pong confidential, wala pong ibang kahulugan yan. Top secret. NBI na po, direktor ang nagsabi. Nagsimula po to. Yung iba po,
Bakit po nagkaroon ng mga death threat na yan? Dahil iniimbestigahan nila yung confidential fund. Pinatatawag nila si Sulaika. Pinakulong nila si Sulaika. Nagalit si BP Sara. Lahat po ng mga ikinaso sa kanya, dito po nagsimula sa confidential fund. Na in the first place pala, hindi talaga pwedeng ibulgar. Maraming salamat sa pagbubulgar mo. Melvin Matibag. Okay. Dito na po tayo sa pinaka-popular na nagbanta ano natin. Teka muna, masyado ka mainit. na nagbanta Rap, cool ka lang. Hindi pa kita pinakikilala. Bibigyan muna natin ng background. Ito po yung sinabi ni Raf. No? Tungkol po dito sa pinoproblema ni Raf. Naalala nyo to eh. Yung kung hindi ako nagkakamali, parang nag-post siya na kung sino man meron akong magbibigay siya ng pabuya. Pero alam natin na joke yun, no? Para ipatira si Tatay Digong. Natural, huhulihin ka ng NBI. Di ba? Hinuli ng NBI. O ngayon, pinapattern ni Raf, Idol Raf. Ito pong teacher na to, bakit daw hinuli samantalang si BP Sara, Vice President, nagbanta sa Pangulo, hindi hinuhuli. Pakinggan na lang po natin. Huwag na nating iikot-ikot. Ikot na rin. Ganto lang pala eh. Mali ako nang iniikot eh. Teka, baka makita ng sa bagay, TV5 pare-pare. Bakit yung isang guro na nagbanta kay dati Pangulong Duterte agad inaresto? At bakit itong isang Vice President na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? Mr. Witness, are you... Ang linaw Bakit daw yung bakit daw po yung teacher inaresto, hinuli, pinakulong, o hinuli lang, inaresto. Bakit daw si BP Sara hindi raw inaaresto? Pareho naman sila nagbanta sa Pangulo. Nakakatakot, no? Kung ganito po yung ating mga senator judges, alam na kagad niya na nagbanta si BP Sara. Alam niyo na boto nito. Iko-convict po nito si BP Sara. Yun naman pala, kukonvict nyo na pala Alam mo na kagad Alam nyo, pinagtatalunan pa lang yung salitang nagbanta ba o hindi. Dahil po matalino si Tulfo, sa kanya po nagbanta na po. O sige, ano na nga yung batayan mo kung bakit nagbanta? Raf Tulfo. Yung video, di ba? Within sa isang sentence, hinati nyo pa Ang pinaniniwalaan nyo, pareho po to, isang sentence po to ni BP Sara. Conditional sentence. Huwag na yung conditional na pagbabanta. Kasi magtatalo pa tayo. Conditional yung sentence. Sabi niya, sa unang part, pag ako ginurgur, gurgurin mo. Yan ba yung banta para sa'yo? Senator judge ka. Banta yan, pag ako ginurgur, gurgurin mo sila. Ang gusto mo lang pakinggan, kayo lahat, ang gusto nyong pakinggan, yung mga Duterte haters, gusto lang po nilang paniwalaan, yung gurgurin mo sila. Paano yung sinabi ni BP Sara? Na pinapagurgur siya ng 3. Hindi mo ba naisip yun, Raf? Si BP Sara, pinapagurgur ng 3. Kaya pag nagurgur siya, yung 3 ang may kagagawan. Kaya ipagurgur mo yung 3. Yun yung utos ni BP Sara. Paano nyo napaniwalaan na isang sentence, ang dapat nyo lang paniwalaan na sinabi ni BP Sara, yung bandang hulihan, yung unahan, yung kondisyon para mangyari yung ikalawang bahagi ng sentence. Mahirap po yan.
Isang sentence, sinasabi nyo sa mga tao, meron sentence dito si BP Sara, meron siyang, anong tawag doon? Meron siyang sinabi. Isang sentence to. Pero wag nating paniwalaan yung unang bahagi ng sentence para masabi na patunayan lang yung sinasabi namin na nagbabanta siya. Nakakatakot pag ganito yung mga senator judge mo. Nagke-create sila ng sitwasyon na dapat ang mga Pilipino maging selective. Sa isang sentence, mamimili lang tayo ng totoo at hindi. So, ang ibig nyo sabihin, Senator Rap Tulfo, yung unang bahagi ng sentence, pag ako ginurgur, gurgurin mo sila. Kalimutan natin. Oy, 1,100 po tayo. 344 lang po nagla-likes. Paki-likes naman po. Para naman dumami. Guro na nagbanta. Tapos na tayo riyan eh. Mamaya, babalikan ko yung isang guro. Okay. Bakit ganun? Diyan din sa video na yan, sinabi rin ni BP Sara o sa ibang video na hindi marunong magpresidente ang ating presidente. Bakit tayo niyong paniwalaan din? Sinabi niya rin sa ibang video niya na may control ng budget ng Pilipinas, which is mali. Dahil ang dapat may hawak ng budget ay DBM. Si Martin daw at saka si Saldico. Bakit hindi nyo pinaniniwalaan? Magtataka ka ba kapababadong? Isang sentence nga, hinahati nila eh. Yung kalahati, wag natin paniwalaan. Ito lang ang paniwalaan natin. Masaklap. O sige, patulan natin. Patulan natin sinasabi ni Raf na bakit daw yung teacher pinaaresto. Gusto nyo ba yan yung gawin kay BP Sara? Ipa-aresto tapos pakawalan? Solve kami dyan. Aresto yun tapos papakawalan nyo lang. Kasi nakakawala po yung teacher eh. Hindi po siya nakakulong. Sinabi rin ng matibag, nakawala na yung teacher. Pinakawalan na. Gusto po namin niya, arestuin nyo, tapos pakawalan nyo. Tapos magiging presidente siya. Hindi naman yan yung gusto nyo kay BP Sara eh. Parang ano pa eh, no? Parang baliktad eh. Gusto nyo po bang gawin yung ginawa nyo sa teacher, kay BP Sara? Okay po kami ron, arestuin tapos papakawalan nyo na si BP Sara. Wala nang kaso. Eh, ang gusto po ninyo, mas malala. Tanggalin sa kanyang posisyon si BP Sara, tanggalin sa pagiging vice president at wag nang makatakbo sa pagiging presidente. Aba, teka. Mas malala pala ang gusto ninyo kaysa dun sa teacher. Di ba? Minsan kasi, hindi po yan nadadaan sa galing sa pagsasalita. Tama naman, kasi mahusay na po yan. Ang tagal na sa... Bakit yung isang guro na nagbanta? Okay na yan. Eto nakakatawa. Yung sinasabi po ninyo na lumabag, yung kinakaso ninyo, betrayal of public trust. Pinakamataas po ang survey. 49% po si BP Sara sa pagka-presidente. Robredo, 26%, ang layo. Mahigit 20 ang 20%, ang lamang, 23%. Tulfo, Rapi, 14%. Ito po ang pinakamalupit sa lahat. Si Risa Hontiveros po, 0.01.
Talo pa po siya ni Torre. Si Torre ngayon lang po napasama dyan, pero 0.1 agad. Si Magalong 1. Si Vince Dizon 1. Si Ontiveros na napaka-epal. Lahat inepalan. 0.01. Yan po ang sinasabi namin. Lahat kayo dyan na mga Duterte diehard haters, namumuhi po sa inyo ang mga mamamayang Pilipino. Lalo nyong tinitira ang mga Duterte, lalo kayong binabagsak sa survey rating. Kaya goodbye ka na, Risa Ontiveros. Ayaw sa'yo ng mga kakampi mo. Leni Robredo pa rin sila. Nakakahiya. Paalala lang natin kung gaano po katatag yung kanilang ebidensya. Nagtanong po si Judas is Lord, Joel Villanueva kay Shell Jokno kahapon. Paano nyo tiniyak na ang hinihinging records ay hindi simpleng paghanap lamang ng posibleng ebidensya o fishing expedition? Ito ang sagot ni Shell Jokno. Makikita lang natin ang buong larawan pag nilabas ang bank records. So, ibig sabihin, talagang wala po silang mga ebidensya. Walang ebidensya yung 3 NBI agents o 3 taga-NBI na nauna na nagpunta riyan maliban po sa video. Ngayon, kung yung video po na yan ay tatanggapin po ng mga senador bilang totoong ebidensya, wag nyo pong hatiin. Dahil ang sinasabi po ni BP Sara, ipapatigok siya ng 3, kaya pag siya natigok, sila ang huntingin mo dahil sila nagpatigok sa akin. Bakit nyo hinahati yun? Hulihin nyo rin kasi sila may banta. Pag hindi pabor sa kanila, hindi dapat paniwalaan yung sinasabi ni BP Sara. Pero pag pabor sa kaso nila, paniwalaan natin si BP Sara. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na kayo matulog yung iba.